Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa ating pag-aari ng banal na misa at sa pagtanggap sa Panginoon, saglit tayong tumahimik upang alalahanin, tingin ang tawad sa Kanya ang ating mga pagkukulang at mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo
kung gaano ang itiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop, aawitin ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhat nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga may lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupang lalong ang palalot mayayabang, ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig, na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mangangaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Tumayo po ang lahat. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya noon, ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa at sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan ang napat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang tinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na ang kanyang ari-arian kapapagamot, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalo pang lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mong iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit po aabalahin pa ninyo ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi at sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis at may nananaghoy pa. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at ang 3 alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin ay, "Ineng, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kang inuman at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa kanila. Sino yung nagsimba kahapon? Okay. Ano yung ebanghelyo kahapon? Ano yung ebanghelyo kahapon? Ano po? Pagpapalayas ng masamang espiritu. At yung ebanghelyo kahapon, ito yung karugtong. Kasi matapos palayasin yung masamang espiritu, yung mga tao, sinabi sa Panginoon, "Umalis na po kayo rito sa amin." Sa halip na sabihin, "Dito po muna kayo sa amin at baka meron pa kayong pwedeng palayasing masamang espiritu." Ang sinabi sa kanya, "Umalis na po kayo dito sa amin." Bakit? Kasi mas mahalaga sa kanila yung kanilang kabuhayan kaysa kay Kristo. Kaya ang sabi, "Umalis na po kayo." Para doon sa hindi nagsimba kahapon, anong kabuhayan? Yung masamang espiritu ay pumuntad sa mga baboy at yung mga baboy ay kumaripas ng takbo, nahulog sa bangin at nalunod sa lawa. Ganon ang nangyari sa mga baboy para sa mga hindi nagsimba kahapon. Ngayon, kung tuwing magpapalayas ng masamang espiritu ang Panginoon at pupunta sa mga baboy, baka yung mga negosyante doon, malugi na. Bakit? Katulad noong nangyaring yon, 2,000 baboy yung nalunod. Kaya ang sabi, "Umalis na po kayo rito sa amin." Hindi bali nang may masamang espiritu, kaysa malugi kami. Umalis na po kayo. Kahit umalis ang Panginoon at ngayon, dumating siya doon sa kabilang ibayo ng lawa at pagdating niya doon, ibang-iba naman ang eksena. Ang mga tao ay excited na siya ay dumating. At sinalubong siya noong isa na nung madinig ang kanyang pangalan, ay sinalubong siya agad at nakiusap. At emergency ang kanyang pakiusap. Bakit? Yung kanyang anak na dalagita ay agaw buhay na. Agaw buhay na. Yung kanyang anak na dalagita. Hindi sinabi ko anong karamdaman, pero 12 years old lang yung bata at ngayon ay agaw buhay na. At anong ginawa ng Panginoon? Sumama. Sumama siya doon sa nag-aya sa kanya. Walang maraming sinabi. Na sinabing, "Hali po kayo, ipatong ninyo inyong kamay sa kanya upang siya gumaling at mabuhay." Sumama ang Panginoon. Kaya lang, ganito ang nangyayari ko minsan. Kung kailan ka nagmamadali, lalong natatagalan. Bakit ako na-late? Ako po nandoon na, bihis na ako, nandoon ako sa may harapan at nag-aantay ako doon ng kotse. Dumating na late. Hindi ko po sinisisi.
Bakit? Kasi tansyado niya kung mula dito hanggang doon, ilang minuto lang. Ilang minuto lang po yon. Traffic doon. Sabi nga, kung kailan nagmamadali, at saka ka naman natatagalan, wala ka namang magawa. Kaya ganito ang nangyari. Nagmamadali silang pumunta sa bahay at nung naglalakad na papuntang bahay, may nangyari sa daan. Yung isang babae na dinudugo. Ano ibig sabihin? Ang mga babae ay mayroong monthly period. Minsan sa buwan ay dinudugo. Itong babaeng ito, araw-araw dinudugo. Hindi minsan sa buwan, araw-araw. At ang sabi, 12 taon siyang nagpapagamot, naubos na yung kanyang pera, naubos na rin marahil yung doktor na pupuntahan, hindi siya gumaling. At dahil nadinig niya yung pangalang Jesus doon sa ibang lugar na nakapagpapagaling ng mga may sakit, ito na yung kanyang pagkakataon. Bakit? Hindi niya kinakailangan pumunta doon. Nahandi dito sa kanila yung Jesus na yon. At alam niya na gagaling siya. Dahil nadidinig na niya yon. At ngayon, ang sabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Yun lang, mahipo lang yung damit. Kamukha nung ginagawa niyo, pahid kayo ng pahid, kung saan-saan. Pahid. Umaakit pa ba kayo doon? Hindi na. Bawal ba umakyat doon? Sa simbahan, marami ding puon. Meron pong simbahan na napakaraming puon. Bawat bintana, meron. Kaya sisimulan doon sa una, pangalawa, pangatlo, huwag kang lalaktaw, baka magtampo. Opo. Kaya iisa-isahin yon. At ganoon, bakit ba tayo hipo sa mga puon, sa damit, kahit sa salamin lang, kung salamin lang ang po pwede. Kasi nananalig tayo na mahipo ko lang kahit itong salamin. At yung lalo na yung mga deboto ng Nazareno, gumagawa ng paraan, maokyabit yung krus. Bakit? May pananalig siya na kung ano man yung aking kahilingan, lalo na kung karamdaman, gagaling ako. At gano'n niya, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao, hinipo lang, pagkahipo, uminto na siya. Hindi na siya sumunod. At yung napakaraming taong patuloy na naglalakad, pagkahibo niya, baka umatras pa siya ng konti para hindi na siya mahalata. At pinabayaan niyang matakloban na siya ng mga tao. Pero, hindi ito nakaligtas sa Panginoon. Noong hipuin siya, at siya ngayon natakloban na nga ng mga maraming tao nasa likuran, huminto ang Panginoon at sinabi, sino huminto sa akin? Ano ang sagot ng mga alagad? Guro, nakita po niyong napakaraming taong nagsisiksikan. Nauuntog kayo't nasisikupan yung ilan dyan. Tapos itatanong mo na, sino humipo sa akin? Ganun pa man, ang Panginoon, hindi pinakinggan yung salitang yon. Sa halip ay luminga-linga at baka umikot pa siguro at tinatanaw, sino yung humipo sa akin? Bakit paulit-ulit siguro, sino yung humipo sa akin? Sino yung humipo sa akin? At yung babae, dahil alam niya ang nangyari, ang sabi, nanginginig sa takot. Nanginginig sa takot. Bakit? Nagnakaw siya. Yung kapangyarihan ng Panginoon na makapagpagaling, hindi siya humingi ng pahintulot. Yung katulad nitong lalaking ito, ang sabi, sumama po kayo sa akin, ipatong po ninyo yung kamay sa aking anak para siya gumaling. Ang babaeng ito, hindi humingi ng pahintulot. Ninakaw niya yung kapangyarihan sa Panginoon na kapag hinipo niya, gagaling siya. At gumaling nga. At alam ng Panginoon na merong gumaling. Kaya sabi niya, sino yun? Sino yung humipo sa akin? At nagagalit ba ang Panginoon? Hindi. Ang totoo, natutuwa siya. Bakit? Ang sabi nga ng mga alagad, ang daming taong nagsisiksikan, ang daming maaaring sumalubong sa kanya, pero iisa lang yung humipo sa kanya ng may pananampalataya. Isa lang. Yung babae lang na yon. Kaya noong iniikot niya, nasaan yon? Yung babae, takot. Dahil ang akala niya, kagagalitan siya dahil panakaw niyang kinuha ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero hindi. Natuwa ang Panginoon sa kanya at sinabi, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na ng mapayapa. At ngayon, eto nga ang nangyari. Naghihingalo yung bata. Nangyari itong eksenang ito. Napigil yung pagpunta nila doon. Ano nangyari? Namatay ang bata. Namatay.
yung ama, kung halimbawang ako yung ama at nangyayari itong may humipo sa Panginoon at huminto ang Panginoon, baka ang sabihin ko sa Panginoon, Panginoon, pwede po bang sa kanyo na isipin ko sino humipo? Yung anak ko po'y naghihingalo na. Kung tatawag kayo ng doktor at gano'n niya ang nangyari, hindi niyo madala yung pasyente doon sa hospital at yung doktor na nasa bahay ang inistorbo mo para puntahan ka doon, nakikipagkwentuhan. At kung siya ay halimbawang kapraso lang yung lalakarin, yung nasa daan kakawayan pa, baka sabihin, Dok, please naman, magmadali na tayo at naghihingalo na yung anak ko. Pero yung ama sa Ebanghelyo, hindi nagsasalita. Hindi niya sinabing, Lord, halina tayo na. Mamaya niya na isipin yan. Hindi. Very patiently, nag-iintay siya. At ano nga ang nangyari? Namatay ang bata. Pero hindi niya sinisi ang Panginoon na sana ay nagpunta na tayo para hindi siya namatay. Hindi. Nung sabihin ng mga tao na, bakit pa po niyong aabalahin ng guro? Ang Panginoon na nagsalita doon sa ama, ang sabi niya, manalig ka. Magtiwala ka sa akin. At ano ang ginawa? Umuwi pa rin sila doon sa bahay. At pagdating sa bahay, ano sumalubong? Nagkakagulo. Nagkakagulo, bakit? Kamamatay lang ng bata. Kaya meron na doong umiiyak, may humihiyaw, nananaghoy. Nagkakagulo doon sa bahay. Pero ang Panginoon, isinama pa rin yung ama't ina ng bata doon sa loob at saka yung 3 alagad. Sino yung 3? Santiago, si Juan, si Pedro, si Simon Pedro, si Santiago at si Juan. Ito din 3 ito ang kasama ng Panginoon doon sa bundok ng Tabor nung siya magbagong anyo. Ito rin 3 ito ang kasama ng Panginoon noong siya ay nananalangin sa halamanan. Yung 3 ito. At ito ngayon 3 ito, sila ang saksi sa pangyayari na patay na ang bata. At totoong patay ang bata. Pero ang sabi ng Panginoon, bakit kayo nagkakagulo? Hindi patay ang bata, natutulog lang. At anong ginawa ng mga tao? Nagtawanan. Subukan nyo ngang umiiyak tapos biglang tatawa. Kahirap kaya noong nananaguhi ka pa, humihiyaw ka. Yung ibang sabi, ano ba, nagpapalahaw, yung ba ang tawag doon? Talagang humihiyaw sila. At ang sabi, bakit? Hindi patay ang bata, natutulog lang. Tapos bigla kang tatawa. Paano mo iyaano yung mukha noong malungkot at biglang tatawa? Pinagtawanan siya nang sabihin niyang natutulog lang. Pero sa Panginoon, ang totoo, ang lahat ng namamatay ay natutulog lang. Kahit na tayo, pag tayo ang pumanaw, matutulog tayo dito at paggising natin, nandun na tayo sa kabila. Hindi po ba't gano'n naman na ating ginagawa? Anong ginagawa? Pag natutulog, anong ginagawa? Nahihiga. Tingnan po niyo yung kabaong. Pag masdan niyo yung kabaong, anong nandoon? Sumilip ka, nakahiga, nakapikit. At katulad ng natutulog, kahit sino ang dumating, hindi mo alam. At kahit sino ang tumingin sa iyo, kung ikaw himbing na himbing sa pagkakatulog, hindi mo alam. Wala ka nang naririnig, wala ka naamoy, wala ka nakikita, wala ka nararamdaman kapag ikaw ay tulog. Kagaya ng patay. Kaya, yung pagtulog ay practice ng kamatayan. Dahil pag ikaw'y namatay, mahihiga ka, pipikit. Kaya po, tuwing matutulog kayo, practice yun. Opo. Kaya kung natatakot kayo mamatay, huwag kayong matutulog. Dahil hindi mo alam, kapag ikaw'y natulog, hindi mo alam kung ikaw ay magigising pa. Hindi mo alam. Yung iba nga po, kahit may alarm clock, hindi magising. Kaya, itong pagyaon natin, katulad ng bata, para lang tayong natutulog. Gigisingin tayo ng Panginoon mula sa pagkakahigang iyon sa kabilang buhay. At dito, pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Hindi patay ang bata, natutulog lang. At ang ginawa ng Panginoon ay hinawakan niya sa kamay at sa kanilang sariling lengguwahe, sinabi niya doon sa bata,
Talita kumi, ibig sabihin ay, Ineng, bumangon ka. Bumangon ka. At bumangon ang bata. At para ipakitang yung bata ay hindi multo, ang sabi ng Panginoon, bigyan nyo ng makakain. Sapagkat siya'y buhay. Buhay. Ano ang pinapahayag dito ng Panginoon? Una, katulad ng sinabi ng anghel sa mahal na birhen, sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. At tayo nga, meron tayong debosyon sa mahal na birhen ng Lourdes. Meron po ba sa inyo dito na nakarating na doon sa Lourdes sa Pransya? Wala pa. Magyayabang na ako. O magtataas na ako ng kamay. Nakarating po ako doon. At nakita ko yung mga may sakit na gumaling. Ang totoo ay habang nandoon sa taas, yung pong nasa groto na simbahan ng Lourdes ay hinawig sa groto sa Pransya. At nandoon ako sa taas. Nanunood ako doon. Pagkatapos ng bendisyon, saan ang punta ng tao? Papaalis. Maliban dun sa isa, pinagmamasdan ko isa. Bakit? Kasi siya ay pasalungat sa agos. Lahat ng tao ay papunta doon, pauwi na. Siya naman mula doon sa likod, papalapit. Naka-wheelchair. Naka-wheelchair. Meron siyang kasama na merong nasa likod, meron pa sa kabilang gilid, at siya nakaupo. Iwini-wheelchair siya. Papunta doon sa simbahan. Ang dinaanan, hindi naman yung rampa. Ang dinaanan ay hagdan. Kaya noong pagdating doon sa dulo, nasagko na ang wheelchair. At anong ginawa nung dalawang nasa gilid? Hinawakan yung wheelchair, iaangat para maiakyat doon sa hagdan. Yung nakaupo, pinigil niya yung dalawang nasa gilid. Actually, 3 sila, pati yung nasa sa likod. Pinigil niya. At sa halip, anong ginawa? Tumayo. Tumayo. At yung nando doon nakaalalay, nakaganon. Bakit? Baka mabuwal. Tumayo, humakbang sa hagdan, at mag-isang pumasok sa loob ng bisita. Sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi naniniwala siyang sa Diyos walang imposible. Kahit na yung babaeng 12 taon ang dinudugo, ay gumagaling. At kahit yung patay, kaya niyang buhayin. At ano ang sinabi ng Panginoon? Doon sa Ama, maiksi lang, manalig ka. Manalig ka. Magtiwala ka. Yun lang. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon. Kaya noong gumaling yung babae, ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. At kung meron kayong kahilingan sa Panginoon, kung meron kayong dinadaing sa mahal na ina, ito ang dapat yung taglayin. Manalig ka. At kung ano man ang iyong hinihingi, maniwala ka. Ibibigay sa ito ng Diyos. At kung sakali na ang iyong hinihingi ay hindi ibinigay ng Diyos, huwag ka pa rin mag-alala. Bakit? Papalitan niya ng mas maganda. Talaga'y matatalo kayo? Hindi. Kapag may hiningi ka sa Panginoon at hindi niya binigay, may maganda siyang plano para sa iyo. Ang mahalaga ay ano? Manalig ka. Magtiwala ka. Tumayo po ang lahat. Kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo nang may pananampalataya sa Diyos Ama na tugunin niya ang ating mga mithiin nang may nag-uumapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman, sa pangangatawan, isip at diwa,
Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na magpanatili ng kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensya, sa paggamot naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa, upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumahimik tayo sandali at ating ilahad sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya na sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na si Jesucristo, siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Sa tulong ng panalangin ng mahal na Ina, ang mahal na Birheng Maria, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang tong ating iniaalay ay maging kalugod-lugod. Sa atin Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan, pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na ngayon na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magtiwala tayo sa Ama na hindi niya tayo pababayaan. Sama-sama tayong dumalangin sa Kanya. Hinihiling naming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Ating bahagi sa isa't isa ang kapayapaan. Peace be with you.
Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagkapatawad ng ating mga kasalanan. Mapalad tayo ng mga tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakidala na lang po ito sa simbahan. Diretso po nyo doon. Huwag pong iiwan sa bahay. Consecrated po na osya yung binabangkit ko para doon sa mga nasa likod. Marami po kasing natira. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na lubos na nananalig kay Kristo. Salamat sa Diyos. Dapat panginabang sa mga pangako sa Kristo ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasihan mo kami ng iyong mahal na pagpapala at yayamang sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ring aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa atin. Amen. At pagpalain kayo ng mahabagin at maawaing Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin ang pag-ibig ng Diyos sa tulong ng mahal na Birheng Maria. Salamat sa Diyos.